nawala yung pambabastos nila. Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos, ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.
Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang isubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin nyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos
Nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. E pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang buboto sa'yo. Senador man, vice president man, president man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin,
sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan, na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila Weekend. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Vice President Sara Duterte nagsabing kumontrata siya ng papatay sa first couple at kay Speaker Romualdez sakaling siya ay patayin. Palasyo, nagsabing active threat ang pahayag ni VP Sara. Seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinigpitan. OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez isinugod sa ospital nang malamang ililipat siya sa correctional facility. PNP kinumpirmang ang Kamara ang nag-utos na ibalik sa Veterans Hospital si Lopez. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa United Arab Emirates para sa isang araw na working visit. Matapos ang rollback, taas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa Martes. Sa Police Beat, 283,000 pesos na halaga ng marijuana oil, kinumpiska sa Taguig City. Sa balitang abroad, panibagong hit and run attack sa China, ikinasugat ng marami. At pinakaabangang concert ng K-pop boy group na Stray Kids sa Philippine Arena ngayong gabi na. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities. Pilipinas, magandang hapon sa detalye ng mga balita. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na may kinausap na umano siyang tao at binibilinan na kung napatay siya, papatayin naman ito ang Pangulo. Maging si First Lady Lisa Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Kinukonsidera naman ng Malacanang na isa itong seryosong banta, kaya hinigpitan ang seguridad ng Pangulo. Nagbitiw rin ng mga maaanghang na pananalita si VP Sara matapos idetene at patawan ng contempt order ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Balita hatid ni Weng de la Fuente. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am.
Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang online late-night press briefing matapos pasyahan ng House of Representatives na ilipat sa St. Luke's Hospital ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Sa pananaw ng Vice Presidente, ang paglilipat kay Attorney Lopez ay isa umanong attempted homicide. Ang bandang ito mula sa Vice Presidente ay siniseryoso ng Malacanang. Sa statement, sinabi ng Presidential Communications Office o PCO na itinuturing ng palasyo na isang active threat ang naging pahayag ni VP Sara. Kaya naman nakikipag-ugnayan na umano ang Office of the Executive Secretary sa Presidential Security Command o PSC para sa kaukulang aksyon. Sinabi ng palasyo na namang banta sa buhay ng Pangulo ay dapat seryosohin lalo na't malinaw na inihayag sa publiko ang bantang ito. Idinitene sa Kamara si Attorney Lopez matapos i-cite for contempt dahil sa umano'y undue interference nito sa isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education o kadihim pa nito si VP Sara. Bukod sa pagsasabing pag-aaksaya lang ng panahon ang pagsisiyasat, naniniwala rin ng pangalawang Pangulo na sina Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng panggigipit kay Attorney Lopez. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, yun daw pong panghihimasok umano ni Vice President Sara Duterte yung posibleng naging dahilan ng biglaang paglilipat sa kanyang nakadetining Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez mula sa detention facility ng Kamara papuntang Women's Correctional sa Mandaluyong. Yan po mismo ay galing sa House Sergeant at Arms. Kunin natin ang detalye kay Vic Sumintak. Inamin ni House of Representatives, Sergeant at Arms, Retired General Napoleon Taas ng panghihimasok ni Vice President Sara Duterte ang dahilan ng biglaang paglilipat ng kulungan sa kanyang nakadeteneng Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa issue ng hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential at intelligence fund ng Vice Presidente nang siya pa ang Secretary ng Department of Education o DepEd. Sinabi ni Taas ng transfer order kay Lopez ay permado ni Congressman Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Public Order and Accountability. This act of interference demonstrates a blatant disregard for institutional authority and due process, setting a dangerous precedent for abuse of power. The Vice President's intervention came during a visit to the House Detention Facility, which had been initially permitted under specific guidelines. Instead of adhering to those parameters, the VP escalated the situation by overstaying her visit and ignoring repeated directives from the Sergeant at Arms to leave the premises. Sinabi ni Taas ang pananatili ni Vice President Sara sa loob ng Batasan Complex para samahan ang kanyang nakakulong na Chief of Staff ay nakakaabala sa normal na operasyon ng Kamara lalo na sa usapin ng seguridad. The Vice President's blatant interference in the lawful order of the committee and her abuse of privilege represent an unprecedented attack on institutional processes. The committee therefore stands firm in its resolution to enforce the transfer of Attorney Lopez to the Women's Correctional Facility and calls for a swift measure. Ang transfer order ng House Committee on Good Government and Public Accountability kay Lopez ay isinilbi ni Legislative Security Bureau Director, Retired Captain Belinda Bello. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po.
Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's Ipinaalam din ni Bello kay BP Sara ang utos ng komite na ilipat ng kulungan si Atty. Lopez mula sa detention facility ng Kamara patungong Women's Correctional sa Mandaluyong City. yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Mariing tinututulan ni Atty. Lopez ang transfer order ng komite at iginigiit na labag ito sa kanyang karapatan. Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. Before we can effect this, ma'am? I need my lawyer. No, let them come with me. Pasado alas 3 ng madaling araw ay isinugod sa Veterans Memorial Medical Center si Atty. Lopez dahil sa panic attack na nagdulot ng kanyang pagsusuka at pagkahilo. Inihayag ni Taas na nakatanggap na siya ng report ng doktora ng Philippine National Police na normal ang mga vital signs ni Atty. Lopez sa loob ng ospital. Kaya nagtataka siya kung bakit kailangan pa siyang ilipat sa St. Luke's Hospital. To restore respect for institutional authority and the rule of law. The committee stresses that the Vice President's actions undermine not just the integrity of the House of Representatives, but also the very principles of accountability and good governance. Magugunitang si VP Sara ay biglang dumating sa detention facility ng Kamara para samahan ang kanyang nakakulong na Chief of Staff alas 8 ng gabi noong Huwebes at natulog sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na matatagpuan sa room 304 ng South Wing Annex ng Batasan Complex. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, mula sa St. Luke's Medical Center, inilipat po si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, dyan po sa Veterans Memorial Medical Center, batay na rin sa atas ng Kamara de Representantes. Kinumpirma naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre na nabigyan ng clearance si Lopez para muling ibalik sa VMMC. Para sa detalye, kunin natin live kay Eden Suarez Santos. Eden. Wedge, muli ngang naibalik dito sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC sa Quezon City si Atty. Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Muling inilipat si Atty. Lopez dito sa nasabing pagamutan matapos nga siyang isugod sa St. Luke's Medical Center sa E. Rodriguez mula naman siya sa kanyang pagkakaditini sa pasilidad ng Kamara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa loob ng HOR, wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi ng doktor, dalhin niyo sa St. Luke's. Ang paglilipat kay Lopez sa BMMC ay batay na rin sa kautusan ng liderato ng House of Representatives. Ito ay bilang standard operating procedure ng Kamara, kaya dapat lamang siyang ilagay ang detainee sa government facilities. Ayon kay General Nick Torre, hepe ng CIDG ng Philippine National Police, tinulungan nila si House of Representatives Sergeant at Arms General Napoleon Taas sa pagbabalik kay Lopez dito sa VMMC.